Alas 8 ng gabi, imbes na magpahinga, may iba pang pinagkakaabalahan ang grupo ng kabataang ito. Ako naman may trabaho naman kasi ako. Ito ay parang extra lang to, work. May tiwala naman po yung kandidato na sinusuportahan ko. Simula na nag-umpisa sa politika hanggang ngayon, sa kanya pa rin ako sumusuporta. Isang dekada ng racket ni Ronald ang magkabit ng mga tarpaulin tuwing panahon ng eleksyon. Nakiusap si Ronald na wag nang ipakita ang mga mukha at pangalan ng kanyang mga kliyente. Kasi yung chewing ko pati siya, dati po siya talagang pa lang, magkakilala na silang dalawa. Ngayon, kinuha niya akong bilang coordinator, team leader. Sa umaga, sekretarya siya ng isang abogado. Coordinator naman siya ng isang politiko sa gabi. Kuya, lagay lang kami Ha? Dito lang po. Bilang coordinator, siya ang nakikipag-usap sa mga taong magtatrabaho para sa kandidato. Kumukuha ako ng mga tao para tumulong sa akin o mag-assist para magkabit ng tarpaulin. Tapos ako nagsasabi sa kanya na kumuha ko ng tao para alam niya rin na may tao rin ako na hinawakan. 550 pesos ang bayad sa kanya kada may tarpaulin na ipapaskil. 450 pesos naman ang bayad sa bawat kukunin niyang tauhan. Ang nagpapasweldo sa kanila ay ang treasurer mula sa opisina ng politiko. Si Ronald ang kumukuha ng sweldo. Depende sa araw na sasabihin ng treasurer. May po kami may pirmahan kami kung kukuha kami ng sahod. Parang payslip lang po. Sa opisina ng kandidato o partido, kinukuha niya ang mga tarpaulin. Nasa 20 hanggang 30 piraso nito ang ipinadidikit sa kanila sa isang araw. Ito yan. I-flash mo siya. Tusukin mo. Ito tapon. Yan. Very good. Walang oras ang trabaho, pero kailangan nilang maikabit lahat ng poster sa isang araw. Ito. May permiso na raw ng barangay ang pagkakabitan ng tarpaulin. Bilang coordinator, siya rin ang nagsasabi kung saan ipupwesto ang mga campaign material. Natin yung mga natin. Minsan po nagpapaalam kami, minsan hindi na kasi po diretsahan na po kami. Katulad na may iba makikita kayo sa tarpaulin na nakakabit na dyan, sinusundan rin namin. Yung iba talaga nagpapaalam kami kung private talaga yung lugar na. Hindi. Karaniwan nila itong ipinapaskil sa poste, puno, okay naman. o kaya ay sa kung saan may mga nakasabit na ring poster. Lagyan niyo siya ng hindi naman pwedeng sila lang pwede magkabit, yung may partido sila lang pwede magkabit sa isang lugar o paano naman kami na may tumatakbong kandidato rin na sinusuportahan namin. Pwede namin pakita sa tao na yung taong na sinusuportahan namin na talaga nagpapakita ng totoo at yung tapat na serbisyo. Ang mahalaga ay hindi raw matakpan ang ibang kandidato. Ewan ko po kung sinong kandidato. Na parang rule po nilang kandidato na bawal takpan yung ibang tarpaulin. Hindi pa panahon ng kampanya pero marami ng poster ng mga kandidato sa buong bansa mula pa noong 2018. Marami pa ring politiko o aspiring candidates na gumagawa nito o yung pasimpleng gumagawa nito. Dahil sa ngayon, hindi siya pinagbabawal sa ilalim ng batas. Pero ang problema dito ay ito pa rin ba yung politiko na gusto mong iboto? Na kung hindi pa naman talaga simula ng pangangampanya, ito ba yung klase ng politiko na gusto nating maupo? Ayon sa batas, pwede lang maglagay ng campaign material sa 10 pampublikong lugar tulad ng plaza, palengke at barangay centers. May sukat at laki ang common poster area o pagpapaskilan. Mali na magpaskil ng maaga at bawal sa poste ng kuryente at puno. Kahit nakikita na namin na pinagbabawal na magkabit sa poste kasi marami naman nakakabit,
sinusundan rin na namin kahit alam na namin siyang mali. Kasi parang di rin nasusunod yung rules ng barangay o kahit ano. Kung minsan, maliwanag pa ay abala na sina Ito, Ronald. yung dito siya. Madalas sila sa mga residential area. Kapag panahon ng kampanya, pinapayagan na maglagay ng mga campaign material sa mga pribadong lugar basta't may permiso ng may-ari. Hello, Nay! Pero dahil hindi pa nga dapat mangampanya, T-shirt? hindi ito tama. Tarpaulin ni... Dito lang po. Ano yan? Ang lusot lang ay may permiso sila ng mga residente. Palagi namin isinasagawa ang voter education. Palaging ugat ng problema yung kakulangan ng mga botante ng kaalaman patungkol sa mga election laws, election issues, at paano i-address ito sa mga tamang tao. Unang ugat yon kasi kung alam nila at mas malakas yung loob nila magreklamo o isumbong ang mga ganitong irregularidad, mas mapapabilis at mas maiiwasan yung mga ganitong maling gawain. Pwede magpakabit! Para kay Ronald, hindi lang ito suporta sa gusto niyang kandidato, kundi hanap buhay. Yan o, ito yung extra income para sa amin. Katulad po na ako ngayon ay iwalay sa magulang o ano. (2006) pa raw ito ginagawa ni Brian. Sa ngayon ay naghihintay pa ulit siya ng tawag mula sa coordinator. Rikit-rikit lang siya kasi meron akong kamag-anak na nagtatrabaho din sa konsyel niya. Huli siyang nagkabit ng tarpaulin nitong Enero nang dumaan ang pista sa lugar. Sinasamantala raw nila ang mga okasyon na maraming tao. Siguro po talaga po parang ipapakilala pa sila, gano'n. Pinapaalala na sa tao, gano'n. Kaya rin sila nagpapakabit. Kasi sinasabay din po namin sa piyesta yan, mga ganyan. Kinukunan nila ng litrato ang mga ikinabit bilang ebidensya bago mabayaran. May treasurer pa po sila. May treasurer po. Bali, doon po siya nagtatrabaho sa politiko. Government employee po ng politiko. Kung saan may nakakabit na poster ng kandidato, dapat mayroon din silang ipapaskil na pantapat. Ako po mismo nagkabit nito. Bali, tumungtong ako bago ko siya makabit. Nilambre ko sa mga bakal para hindi siya lumaglag. Kapag tapos na ang okasyon tulad ng pista, kinokolekta rin daw nila ang mga ikinabit na tarpaulin. Kasama na ito sa binayaran ng kandidato. Ito po sa isang kinabit ko, itang tarpaulin. Kung makikita nyo, isa na lang po siya. Yung iba kasi binabaklas namin para magamit pa namin sa ibang piyesta. May naaktuhan kaming nag-aalis ng tarpaulin ng isang kandidato. Bali, magtatanggal po kami ma'am ng tarpaulin namin dahil bawal po kasi magkabit sa poste at sa kawad ng kuryente. Kagawad ng barangay ang tumatayong coordinator ng grupo. Kami po bilang halal na barangay official, barangay kagawad, may kanya-kanyang araw naman po kami ng duty. So sa araw po ng duty ko, nagagampanan naman po natin kahit papano yung pagiging barangay official natin. Wala naman po tayo napapabayaang trabaho. 500 piso ang bayad sa mga tauhan niya bukod pa ang pagkain. Voluntaryo naman daw ang serbisyo ni Kagawad Alan sa kandidato. Nag-start po ako sa isang politiko sa mataas na posisyon na wala pa akong hiningin kapalit. Lagi ko lang po sinasabi sa kanila na just in case magbunga po yung aming pinagpaguran, sana po maalala po nila yung mga taong nagtiwala sa kanila. Yun lang pong lagi kong kahilingan sa kanila.